Gusto nyo bang sa susunod na taon ay maging kasing laki ng kamao ang inyong mga ulo ng bawang? At ang inyong mga kapitbahay ay mainggit na magtatanong, ano ba ang sikreto mo? Kung gayon, tama ang pinuntahan nyo. Marami ang nag-iisip na ang pangunahing sikreto ay nasa tamang pagtatanim tuwing taglagas. Pero, kalahati lamang yan ng katotohanan. Ang tunay na mahika ay nangyayari ngayon mismo, nitong Agosto. Ngayon, sama-sama nating ihahanda ang perpektong kamang taniman para sa bawang. At ibubunyag ko ang iisang lihim na sangkap na magpapalit sa inyong karaniwang ani ng bawang at gagawin itong tunay na higante. Tila ba, mayroon pang 1.5 hanggang 2 buwan bago ang pagtatanim ng bawang na pang taglamig. Kaya, bakit pa magmamadali? Dito nakatago ang unang sikreto ng mga batikang hardinero. Kailangan ng lupa ng sapat na panahon para magpahinga, umayos, at muling mabuhay. Kapag inilagay niyo ang pataba bago mismo ang pagtatanim, hindi pa ito ganap na gumagana. Ang mga ugat ng batang bawang ay mapupunta lang sa patay at hindi handang lupa. Kaya naman, tayo ay gagawa ng isang tunay na 5-star hotel na may all-inclusive na sistema para sa ating bawang at gagawin natin ito ng mas maaga. Kaya, simulan natin sa simula. Ang pundasyon para sa ating napakalaking ani ng bawang ay nagsisimula sa tamang pagpili ng lugar. Hindi ito maliit na bagay na pwedeng baliwalain. Sa katunayan, ito ang marahil 50% ng buong tagumpay. Ang una at pinakamahalagang patakaran. Ang bawang ay tunay na mahilig sa sikat ng araw. Kailangan niya ng pinakamaraming sikat mula pagsikat hanggang paglubog. Kung itatanim mo ito sa lilim ng bakod o sa ilalim ng puno, huwag kang umasa ng malalaking ulo ng bawang. Sa lilim, ang bawang ay pipiliting tumaas, inuubos ang lahat ng lakas sa pagpapalago ng dahon. Pero, ang kailangan natin ay malalaki at matitibay na bumbilya, hindi ba? Kaya, suriin ng mabuti ang iyong lote at ilaan para sa bawang ang pinakasikat at pinakabukas na lugar. Ito ay batas. Ang ikalawang patakaran na hindi rin gaanong mahalaga. Ang bawang ay takot na takot sa basang paa. Ang pagtambak ng tubig para sa kanya ay siguradong magdudulot ng pagkaagnas at sakit. Ang kamang taniman ay hindi dapat nakalagay sa mababang lugar kung saan nagtitipon ng tubig tuwing tagsibol o pagkatapos ng malakas na pag-ulan. Isipin kung saan pinakamatagal nananatili ang mga tubig pagkatapos ng malakas na pag-ulan. Ang mga lugar na iyon ay agad nating tatanggalin. Kung ang buo namang lote mo ay medyo mamasa-masa at mababa, may simple at henyong solusyon. Gumawa ng mataas na kamang taniman para sa bawang. Sapat nang itaas ito ng 20 status on 32 cm mula sa pangkalahatang lebel ng lupa at ang iyong magiging ani ay maililigtas mula sa pagkakababad sa tubig. At ang ikatlong gintong patakaran ay ang crop rotation o sa mas simpleng salita, sino ang nakatira sa kamang taniman bago ang bawang? Napakalaga nito dahil magkakaiba ang epekto ng iba't ibang halaman sa lupa. Ang mainam na sinundan ng bawang ay yung mga lugar na nilagyan mo ng maraming organikong pataba. Kasama dito ang pipino, zucchini, kalabasa at patison. Mahusay din ang repolyo, gisantes, sitaw at iba pang gulay na buto, legumes. Hindi nila kinukuha ang sarili nitong sustansya sa bawang at ang mga gulay na buto ay nagpapayaman pa ng lupa sa nitrogen. Eh sino naman ang ayaw makita ng bawang bilang sinundan niya? Una sa lahat, ito ang kanyang malalapit na kamag-anak, ang sibuyas at, syempre, ang bawang mismo. Ang pagtatanim ng bawang pagkatapos nila ay nangangahulugang pagdami ng karaniwang sakit at peste sa lupa. Masama ring sinundan ang patatas at karot.
Marami silang kinukuha na potassium mula sa lupa na lubhang kinakailangan ng bawang para makabuo ng malaking ulo. Madaling tandaan, ang mga gulay na tulad ng kalabasa, repolyo at legumes, sila ang ating mga kaibigan. Ang mga gulay na tulad ng sibuyas at bawang mismo, pati na rin ang mga root crops, hindi. Sa pagpili ng tamang lugar, isinasaalang-alang ang tatlong patakarang ito ay makakagawa ka na ng malaking hakbang tungo sa pangarap mong ani. Ayan, napili na natin ang pwesto. Ngayon, magsisimula na ang pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi, ang paghahanda ng lupa mismo. At dito, gusto kong maunawaan ninyo ang isang simpleng bagay. Hindi lang tayo basta naghuhukay, kundi lumilikha tayo ng perpektong tirahan para sa ating bawang. Dapat itong malambot, komportable, masustansya, at ligtas. Simulan natin sa lalim ng paghuhukay. Para makabuo ang bawang ng malaki at matabang ulo, kailangan nito ng maluwag na lupa. Ang mga ugat nito ay bumaba ng 20 taras 30 sentimetro at kailangan nilang lumaki ng malaya, hindi makipagbuno sa matigas at siksik na lupa. Kaya naman, kailangan mong hukayin ang kama ng malalim. Hindi bababa sa isang buong sukat ng pala. Hindi ito sayang na effort dahil siguradong sulit na sulit ang magiging ani. Pero ang pagbaligtad lang ng lupa ay kalahati pa lang ng trabaho. Ang ating layunin ay durugin ang lahat ng bukol. Kailangang maging maluwag, mahangin, at parang pinuong buhangin ang lupa. Pagkatapos hukayin, siguraduhing dumaan ka sa kama gamit ang rake. O, mas mainam, ang pitchfork para durugin ang bawat matigas na bukol. Isipin na naghahanda ka ng isang malambot na kutsyon para sa ating magiging ani. Ang ikalawang pinakamahalagang punto sa yugtong ito ay ang pakikipaglaban sa mga damo. At kailangan nating manalo sa digmaang ito ngayon na ngayong Agosto. Partikular itong tumutukoy sa mga damong may malakas na ugat na perennial tulad ng Bermuda grass, thistle o morning glory. Kung iiwanan ang kanilang mga ugat sa lupa, mas maaga silang tutubo kaysa sa bawang sa tagsibol at magsisimulang agawin ng tubig, sikat ng araw at nutrisyon mula rito. Sa paghuhukay, kailangan mong alisin ng buong ingat, literal na isa-isa, ang lahat ng maliliit na ugat. Ito ay nakakapagod na trabaho, ngunit makakatipid ito ng maraming oras at lakas sa iyo sa susunod na taon. Paano naman kung ang lupa sa iyong taniman ay hindi maluwag at mataba, kundi mabigat at malagkit na putik? Kailangan talagang pagbutihin ang ganoong klase ng lupa. Ang putik ay nagpapanatili ng tubig, mahirap pasukin ng hangin at nagiging parang bato kapag natuyo. Para gawin itong mas maluwag sa paghuhukay, lagyan ito ng magaspang na buhangin sa ilog, pit, or mahusay na bulok na compost. Ang kabaligtaran naman ay ang masyadong magaan, buhangin na lupa. Hindi nito napapanatili ang kahalumigmigan at nutrisyon. Para mapabuti ang istruktura nito, dagdagan ng maraming organikong material, compost, pataba mula sa bulok na halaman o hayop, humus, at maaari ring lagyan ng kaunting putik. Ang iyong layunin ay makabuo ng balanseng, may istrukturang lupa na sabay na maluwag at may kakayahang magpanatili ng kahalumigmigan. Pagkatapos mong hukayin, paluwagin at linisin ang lahat ng damo, kailangan mong hayaan na lang ang kama. Sa loob ng 1.5 hanggang 2 buwan bago magtanim, ang lupa ay unti-unting sisiksik at magiging angkop sa tamang kondisyon. Tapos na ang paghuhukay sa ating taniman, humihinga na ang lupa at nawala na ang mga damo. Panahon na para maghanda ng piging para sa ating magiging bawang. Ngayon, simulan nating patabaan ang lupa ng mga sustansya na magpapakain dito sa buong taglamig at tagsibol upang makabuo ito ng matibay na ugat at pundasyon para sa malalaking ulo ng bawang.
Ano ba ang gusto ng bawang? Tulad ng isang tunay na gourmet, may sarili itong pinipili. Ang pinakapundasyon, siyempre, ay ang organikong material. Ang pinakamainam ay ang nabubulok ng mabuti na compost o humus. Binibigyang diin ko, kailangan hustong-husto ang pagkabulok. Hindi dapat kailanman maglagay ng sariwang dumi ng hayop, manure, sa taniman ng bawang. Maaari nitong masunog ang mga batang ugat at maging sanhi ng fungal diseases. Bukod pa rito, ang bawang na pinatabaan ng sariwang dumi ay nagiging malambot at hindi nagtatagal sa imbakan. Ayaw natin ng ganoong resulta. Maglagay ng humigit kumulang isang balde ng dekalidad na nabubulok na material sa bawat metro kwadrado ng kama at ipamahagi ito ng pantay-pantay bago hukayin. Ang susunod na mahalagang sangkap sa menu ng bawang ay phosphorus at potassium. Ang dalawang elementong ito ang responsable sa pagbuo ng malaki at siksik na ulo ng bawang at sa kakayahan nitong magtagal sa imbakan sa taglamig. Tinutulungan ng phosphorus ang pagbuo ng matibay na sistema ng ugat habang pinapataas ng potassium ang resistensya ng halaman sa lamig at sakit. Saan kukunin ang mga ito? Ang pinakasimple at madaling makuha na pinagmulan ay abo ng kahoy. Naglalaman ito ng potassium sa madaling masipsip na anyo, pati na rin phosphorus at isang kumpletong hanay ng mga microelement. Ang abo ay isang tunay na likas na kayamanan. Maglagay ng humigit kumulang 1 litro, katumbas ng isang lata, ng abo sa bawat metro kwadrado. Para sa mga hindi natatakot sa mga mineral na pataba, maaaring magdagdag ng superphosphate at potassium sulfate. Ang superphosphate ay isang matagalang pinagmulan ng phosphorus. Dahan-dahan itong natutunaw sa lupa, nagbibigay ng sustansya sa loob ng mahabang panahon. Ang potassium sulfate naman ay magbibigay ng potassium sa halaman. Ang dami ng paggamit ay karaniwang nakasaad sa pakete. Ngunit sa karaniwan, ito ay 1 kutsarang superphosphate at 1 kutsarang potassium sulfate sa bawat metro kwadrado. Mahalagang tandaan, ang lahat ng mga patabang ito, organiko man or mineral, ay inilalagay natin ngayon sa buwan ng Agosto bago hukayin ng lupa, hindi bago ang mismong pagtatanim. Bakit? Dahil kailangan nila ng oras para matunaw sa lupa at maging anyo na madaling makuha ng mga halaman. Pagdating ng Oktubre, sa panahon ng pagtatanim ng bawang, ang ating taniman ay magiging isang perpektong balanse at masustansyang substrato. Parang tapos na ang lahat. Naglagay na tayo ng organiko, phosphorus, at potassium. Ito ay isang maganda, matatag, at klasikong paraan. Narito na tayo sa pinakatuktok, sa sikretong magpapabago ng inyong taniman mula sa pagiging maganda tungo sa pagiging perpekto. Ginawa ninyo na ang lahat ng tama. Nakapili ng maaraw na lugar, nahukay ng malalim ang lupa, at nakapaglagay na ng organikong pataba, phosphorus, at potassium. Ngunit para makakuha hindi lang basta ani, kundi isang tunay na masterpiece ng bawang, kailangan pa nating magdagdag ng isa pang mahalagang sangkap. At ito ay ang mustard meal. Ano ba ito? Ang mustard meal ay ang natitira mula sa buto ng mustasa matapos pigaan ng langis. Sa esensya, ito ay puro at konsentradong likas na benepisyo. Para sa taniman ng bawang, ito ay gumagana na parang isang magic wand na may 3 napakahalagang tungkulin. Unang tungkulin, nutrisyon. Ang mustard meal ay isang napakagaling na organikong pataba na may prolonged o matagalang bisa. Naglalaman ito hindi lang ng nitrogen, phosphorus, at potassium, kundi pati na rin ng kumpletong microelements. Hindi tulad ng mineral na pataba na mabilis kumilos, ang mustard meal ay dahan-dahang nabubulok sa lupa at unti-unti nitong inilalabas ang mga sustansya. Ibig sabihin,
ang inyong bawang ay patuloy na makakatanggap ng nutrisyon hindi lang sa taglagas, kundi buong taglamig at ang pinakamahalaga sa maagang bahagi ng tagsibol kung kailan kailangan ng halaman ang magandang pagsisimula. Ikalawang tungkulin, pagpapalusog ng lupa. Dito nakatago ang pangunahing magic nito. Ang mustard meal ay naglalaman ng essential oils na may napakalakas na kakayahang lumaban sa sakit at masasamang mikrobyo. Sa madaling salita, ito ay parang natural na antiseptiko. Pinipigilan nito ang pagdami ng mga pathogenic fungi sa lupa tulad ng Fusarium, Phytophthora at iba't ibang uri ng mabulok, arot, na madalas na sanhi ng sakit ng bawang habang iniimbak. Hindi lang ninyo pinapakain ng bawang, nililikha ninyo rin para dito ang isang malusog at ligtas na kapaligiran. At sa wakas, ikatlong tungkulin, proteksyon laban sa peste. Ang amoy ng essential oils ng mustasa ay talagang ayaw ng maraming peste sa lupa. Pangunahin dito ang mga wireworm na mahilig manira sa ugat ng bawang at ang nematode, isang mikroskopikong uod na kayang sirain ang buong ani. Sa pagdaragdag ng mustard meal sa inyong taniman, gumagawa kayo ng isang hindi nakikitang haras na magtataboy sa mga hindi imbitadong bisita. Paano ito gamitin? Napakadali lang. Matapos ninyong ilagay ang mga pangunahing pataba, pantay-pantay na ikalat ang mustard meal sa ibabaw ng inyong taniman. Ang tamang dami ay humigit kumulang 100 daway, 200 gramo, nakatumbas ng kalahati o isang buong baso para sa bawat isang metro kwadrado. Pagkatapos nito, bahagya lang itong tabunan sa ibabaw ng lupa gamit ang rake at diligin ng mabuti ng tubig para masimulan ang proseso ng pagkaagnas. Ayan na, handa na ang inyong 5-star na taniman para sa napakalaking bawang. At narito na ang aming sikretong sangkap, ang mustard meal. Oo, tama. Simpleng mustard meal lang na madaling mabibili sa halos lahat ng tindahan ng gamit sa hardin. Ngunit ang paraan ng paggana nito sa lupa, tunay na mahika para sa taniman ng bawang. Ano nga ba ang kapangyarihan nito? Una, isa itong organikong pataba na dahan-dahang naglalabas ng sustansya. Susustentuhan nito ang iyong bawang sa buong panahon ng pagtubo. Unti-unting ilalabas ang mahahalagang sangkap. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang mustard meal ay isang napakalakas na natural na antiseptic. Pinapaalis nito ang mga peste tulad ng wireworm at nematode at pinipigilan ang pagkalat ng fungal diseases na madalas na sumisira sa bawang. At narito ang ganda, hindi lang kayo nagpapataba, sabay nyo pang dinidisinfect ang lupa. Sa isang simpleng aksyon, lumilikha kayo ng perpekto, malusog, at masustansyang kapaligiran para sa ugat ng bawang. Hindi nyo na kailangang kalabanin ng mga problema sa huli. Pinipigilan nyo na ang paglitaw ng mga ito bago pa man magtanim. Dito nakasalalay ang sikreto ng tunay na malaki, malusog, at mahabang buhay na bawang. Kaya sa pagtatapos, kapag panahon na para maghanda ng lupa, pumili ng maaraw na lugar, hukayin ng malalim ang taniman, ilagay ang karaniwang pataba, at huwag kalimutang idagdag ang aming sikretong sangkap, ang mustard meal, sa daming humigit kumulang 100 gramo kada metro kwadrado. Pagkatapos nito, patagin ang lupa gamit ang rake at diligan ng tubig. Ayan na, handa na ang inyong pangarap na taniman. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong sikreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Anong mga diskarte sa paghahanda ng taniman ang ginagamit nyo? Baka may sarili din kayong super sangkap. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments section.
Gustong-gusto naming basahin ang inyong mga ideya